Ayan mga kaloidi, panibagong topic ito, no? Makikita nyo magkapareho pa rin yung damit na, no? Iisang araw lang itong recording na to. Mapapansin nyo, same yung mga suot namin dun sa kaninang vlog namin sa loob ng restaurant. Pero may gusto ako sa inyong i-share, ayun nga mga kaloidi, ano ang take nyo dito? Kasi kanina nga, bago tayo nag-start ng church, may lumapit na homeless. Nung nakita pa lang niya kami na nagpa-park, lumapit na siya agad. And then kung makikita niyo yung itsura, hindi ko lang kasi binidyo nakaka-awkward kasing i-video po siya. Talagang nginig na nginig yung kanyang katawan. At talaga pong nakakaawa po talaga yung itsura niya Kaninang umaga negative 27, it feels like negative 39 yun tinignan ko. Tapos sabi niya kung pwede daw mag-stay doon sa, 'di ba, nakita niyo naman sa unahan ng vlog na to, mag-stay doon sa may lobby ng church. So big sabihin, may idea siya na yung lobby ng church ay pwede siya lang mag-stay doon. So meaning, hindi lang ito yung isang beses na nakapasok siya doon. Kasi 3 Sundays na napapansin ko na meron pong mga homeless. Ito po yung lobby ng church, umikot lang kami, na may mga homeless po na nag-i-stay dyan. Kasi yung lobby ng church, po yan, syempre gumagana na po yung heater sa loob niyan. Last week, merong 3 homeless na nandyan. Pagdating ko, nandyan na sila sa loob Tapos pumunta ako ng bangko. Paglabas ko doon sa lobby, wala na sila. Alam nyo, pagdating ko ng bangko, nandun po sila. Lumipat po sila. So parang, in other words, lumilipat-lipat lang sila ng lugar kung saan walang nagtataboy sa kanila. Di ko naman sinasabing tinaboy sila doon sa lobby ng church. Pero ano po yung take nyo doon? Ganito kasi yung senaryo. Nung pinapasok ko na kanina yung homeless, ang kasunod, may kumausap sa akin. Yung parang dumating na rin yung caretaker ng building na nirerentahan namin, na hindi daw po dapat pinapapasok yung mga homeless doon sa area na yon. Sinabi niya sa akin yung reason. Ang reason po ay, una, unpredictable po ang mga homeless. Mukha lang silang mabait sa umpisa, pero hindi mo alam kung ano gagawin nila pagkatapos So yung ibig sabihin, yung safety purposes po tinutukoy niya doon. Kasi marami ng mga incidents po na involved po ang homeless. Nagiging violent sila, at minsan may mga ginagawa silang mga kalokohan. Halimbawa, ginagamit nila yung mga washroom na meron pala silang mga marijuana doon, o nagdadrug sila doon. Yung mga tipong ganun po ba. And then meron ding incident na nangyari dyan sa church na yan, sa nirerentahan namin. Malaki kasi yan Pagdating namin ng umaga, meron nandun sa likodan. So it's either nakapasok siya dun sa likod ng pinto, o ganito po yung senaryo, nakapasok na siya unknowingly, tapos nung nilock siya, nung huling lumabas nung building, nagtatago lang pala siya dun sa mga rooms, kasi maraming rooms dun o kaya sa basement. So hindi natin alam kung paano nangyari. Sa mandalit sabi, wina-warningan ako nung parang caretaker na huwag magpapasok doon, which is naglagay sa akin sa dilemma kaninang umaga. Dahil nga nung nakita ko yung homeless na ganun yung itsura, kahit papaano nagkaroon tayo nung awa And then na-realize ko rin nung bandang huli na tama ba yung ginawa ko o hindi. Dapat ko bang pinapasok yun o hindi. Nasa ganun ako kaninang dilemma nung after niya akong kinausap. Kasi may mga bata kami dun sa church, at alam nyo naman, priority ko rin syempre ang safety ng mga bata. Kaya nung winarningan akong ganun, ginawa ko, hindi ako umalis doon sa lobby. Yung mata ko laging nandun, kasi hindi ko alam kung ano po yung next na pwede niyang gawin. Dahil na-warningan nga ako na ganun Ang nangyari pa, ang tagal niya nagpunta doon sa washroom.
So ang tagal talaga, mga kalahating oras siya nandun. Kinakatok na nga siya ng isa namin ka-churchmate eh. And then nung lumabas siya, kinausap ko siya ng maayos. Kumbaga sa English kinausap ko siya. Pero parang sabi ko sa kanya, pasensya ka na, ayoko itong sabihin sa'yo, pero kinausap ako ng church maintenance na hindi ka pwede mag-stay dito. Yun. Parang hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin, di ba? Hindi naman po siya kumbaga nag-react ng kung ano, kundi tumango-tango lang. Alam niya na yun. Meaning, hindi yun yung first time na sinabihan siya na umalis sa isang specific na area. So, yun lang. Yun lang po yung naging dilemma ko kanina. At nalagay ako doon sa moral balance ko kanina. Kasi ang ano po dyan, ang cycle po dyan, ganito. Pag tinulungan mo sila isang beses, next week, nandyan na naman sila, tapos may mga kasama pa silang iba. Tapos may tendency na maging uncontrollable na yung situation, lalo kapag ka nagpakita ka ng sympathy. So tinimbang-timbang ko, iba talaga ang una ko natimbang, iba talaga ang pagdi-deal sa mga homeless. Merong mga specific na tao na merong specific na training paano sila i-deal, usually from government government side. Ang reality niyan, meron naman talagang inilaan ng mga tinatawag na man shelter, parang ganun. Yun ay isang facility na pwede silang pumunta doon para matulog. Kaya lang, nung tinanong ko siya kanina, tinanong namin, sabi niya wala na daw room para sa shelter. Hindi natin alam kung ano yung tunay na dahilan kung ba't wala siya doon. Ang iniisip kong dahilan minsan kung bakit ayaw nila sa mga ganung lugar, syempre minsan hindi sila komportable in a sense na baka may nakakaaway sila, nawawalan sila ng mga gamit, hindi natin alam. Pero para piliin nilang mas matulog sa labas ng men's shelter, may matinding dahilan yun, or baka matigas lang talaga yung ulo nila. Kaya naman dinidiscourage actually, di ba, sa atin sa mga Pilipino, mahal, may nakikita ka bang gumagalaw doon? Rabbit ba yun? Na-distract ako, ay, ibon pala. Mahaba lang yung hindi rabbit, hindi ibon. Mahal, yung nyo sa Mary Brown's, nag-order ng chicken, yung karton, tapos pumapalakpak yung karton. Parang ganito yung instruction. Huwag niyo silang tulungan, hindi dahil sa ayaw niyo silang tulungan, para matuto silang mag-submit sa program ng government. Kasi habang sila po ay binibigyan mo ng mga pagkain, habang sila po ay binibigyan mo ng konting comfort, ayaw nilang magpa-submit sa mas tiyak na programa na inilaan sa kanila ng gobyerno para sila ay matulungan. Yun po yung purpose nun. Hindi tayo tinuturuan ng mga instructions na yun na maging tama, maging madamot, o mawalan tayo ng puso sa kanila. Hindi po. Meron lang talagang mga situations na kinakailangan ng tamang lapat na action. May bed. Si Mahal nakatingin na naman dun sa may parang mga pinagtatapon. Ang dami po kasi magaganda pa talagang dun eh. Yung tinatapon na lang minsan. Kaya lang, sobrang dami minsan, di na rin kasya sa sasakyan, sasakyan, kasya sa bahay mo. So yun, mga kaloidi, yun po yung dilemmas, yun po yung situations na naranasan natin kanina. Kung kayo po ang malagay dun sa ganong situation, so ang tanong ay, hanggang saan ang kaya nyong iabot na tulong o extend para sa mga ganong klaseng sitwasyon. So nakarating na kami dito sa bahay. Parang medyo pinasa ko pa yung burden ko sa inyo sa YouTube na to. Wala lang po, gusto ko lang pong i-share kung ano yung nangyari kanina. So hanggang dito na lamang po yung upload na ito. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel at Facebook page. Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, please subscribe. Please follow our
Facebook page and YouTube channel. Hanggang sa muli po, God bless!